Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong sugatan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Psalms chapter 34 verses 18 to 22, and I read it for you. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord rescues them from them all. He keeps all their bones, not one of them will be broken. Evil brings death to the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. The Lord redeems the life of His servants. None of those who take refuge in Him will be condemned. Kumusta po ang inyong mga puso? Ang puso niyo ba ay sugatan? Nawasak? Dinurog? Ang puso mo ba ay umiiyak ngayon, nagdurugo? Tayo pong lahat ay pinagkalooban ng kapasidad ng Panginoon para magmahal. At alam po natin na ang taong tunay na nagmamahal ay nagkakaloob o nagpapaubaya ng kanyang puso sa kanyang taong minamahal. Ang taong tumutulong at may magandang kalooban ay may puso para sa mga nangangailangan. May puso para sa mga may hirap. Ang asawa na tunay na nagmamahal ay may puso para sa kabiyak ng kanyang dibdib. Ang isang tagalingkod ng Panginoon, tagasilbi sa kanyang altar, ay may puso kagaya ng pastol. Tayong lahat ay may puso at ang ating mga puso ay may iba't ibang misyon na pinupuntahan. Batay na rin sa kahulugan ng buhay natin dito sa mundo. Tingnan mo ang iyong puso. Sa misyon bang ginagawa nito? Ito ba ay masaya? Ito ba ay nanigas na? Ang puso mo ba na mayroon ngayon ay nanlamig na? O ang puso mo ay sugatan dahil ginagawa mo naman ang lahat ng iyong makakaya pero wala pa rin resulta? Huwag kang mag-alala, sapagkat ang Panginoon ay malapit sa mga may sugatang puso, lalo na kung ang sugat ay dala ng hindi pagmamahal ng iba, lalo na kung ang sugat ay nagmula sa mga taong pinagsilbihan at minahal pero hindi nagmahal ng pabalik. Tanging ang Diyos ang nakakaalam ng laman ng ating mga puso. Kaya naman, sa puso ng ating Panginoong Kristo, sa Kanyang sagradong puso tayo manalig, tayo'y umasa, sapagkat babaguhin ng Panginoon ang mga pusong nanlamig na, ang mga pusong nanigas na, at ang iyong puso ay magiging halimbawa at inspirasyon para sa mga pusong sabik na sabik pa sa Panginoon. Manalangin tayo. Sagradong puso ng aming Panginoong Kristo, nawa ang aming mga puso ay maging kagaya ng sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung gusto naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.